Ako, si Pepe Cruz, taga Balasiki. Nagkita kami ni Ama noong 2007. Kami lang dalawa sa kwarto doon sa Taguban. Ang totoo nangyari sa amin, maraming yung dapat ninyong malaman na hindi ka panipaliwala. Pero, nangyari. Isang gabi, sinabihan ako ng magkawalak ko ang ama niya may dead. Kami lang dalawa doon sa kwarto. Bago doon, binigyan ako ng bato. Sabi ng kaulap ko, huwag ko raw pahirapan si Amaiden kasi siya ay anak niya. Ay, nanong ko kung anong pangalan ng kaulap ko. Sabi niya, siya si Jesus. At huwag ko na uutusan. Huwag ko na parulong sa pahirapan si Amaiden. Kasi mahal na mahal niya. Nakatingin na naman ako na para sa aming mga pamilya ang ginagawa namin. Yun na po. Ang sabi sa akin nung nakutingilan na ako, basta huwag ko nang pahirapan siya, ma. Saan humingi ako ng tawad? Sabi ko, patawarin niyo na po ako. Sabi ko, kung mali ang ginawa ko, ang hinahingi ko lang para sa pamilya namin, sabi ko. So, sabi naman ng kaulap ko, nangyari yun, sa madaling, ayun, ating gabi, kami lang dalawa ni Amaiden sa kwarto. Sabi niya, patatawarin daw ako
basta wag lang akong huwag mo siya uutusan. Ang ginawa ko naman, hindi ko alam kung paano nangyari. Bakit yung bato binigay sa akin ni Amay din noon, ipinagpo ko sa ulo ko para daw patawarin ako. Hindi ko pinigilan. Sige, tinisin ko yung sakit, Ama, sabi ko. Magpatawad niyo lang ako, sabi ko. O, sige, magpatawad ako, tumigil. Talagang ganun ko yung, kama-kama ko yung bato. Bato malaki. Malaki. Bato yung malaki. Ngayon, yung tumigil, ginising, akala ko ginising na si Ama Eden, ay tulog. Kaya ginising ko siya. Ang tawag ko doon sa kanya, Ruel, dahil yun ang pangalan niya noon. Sabi ko, Ruel, gising ka, nakuha ko yung ama mo. Sabi ko, ito nga pinupo ko yung ulo ko, huwag daw kita utusan, sabi ko. Bukod dito. Tapos, sabi Tumako. niya, nung buksan mo ilaw, sabi niya. Pagkabukas ko ng ilaw, ako din, sabi ni Ama Eden. Pinakita sa akin yung dibdib niya. Malaking cross na pula. Akala ko kinayod yung dibdib niya. Bakit yan kinayod mo? Sabi ko, cross na namumula. Sabi ko. At sabi naman niya, Mayden, ako rin tinatakan ako, tan na raw na ako'y anak nila. Sabi ko, doon ako naniwala na yung kausap ko si Papa Jesus nga, diya ang ama ni Eden. Tapos dito. Tapos yung tumango siyang gano'n, yung nakita ko dito sa doon niya, triangle na pula. Bakit pati noong ka kung may pula? Tatag nila sa akin yan. Na ako'y anak nila sabi. Doon ako naniwala. Triangle. Kaya siya ay anak ng Diyos, ni Jesus Christ. Opo. Doon kami nagsimula. Marami nang pinagawa sa amin. Nandyan yung pasensya po. Nandyan yung isang pagkakataon na namulot kami ng maraming bato. Kung inyo napapansin, pagpunta nyo doon sa chapel, maraming bato yung maliliit. Hinukay namin yun sa Sampagyan. 2 sako yun. Naghuhungay kami noon. Ngayon, nung mga alas 3 ng hapon, pinatigil sila ni Ama tama sa tubig. Sabi ng Espiritu sa kanya, mamumulat sila ng bato galing doon sa ilalim ng ilogay namin. Tatapos daw, pagdating na alas 6, uubod ng napulot yung bato. Ganun na ang nangyari. Maraming bato yung nakikita niyo sa chapel ngayon. Yung mga malindog galing sa Sampagyan. Inukay namin yun. Kung yun ang mga tinanong namin kung sino-sino mga yun. Pangalan ng mga anghel.
Lahat sila nandoon, pinulot namin. Kaya yung mga bato na yun, sagrado yun. Kung sino man ang gumalaw doon, na hindi pinapalam, parusa. Parusa yun. Kasi, bago ilagay yun sa chapel, pinahir pa naman ng larak yung lana ng yung kaming dalawa ng gadgad ng yung ang tama naman yung isang dalawang buti ng kwano Narapon. yung narapon ng Nescafe yung malaking ganun. Ang tinagtog ko na yun, 14. Labing apat. Siya ay 8. Mm. Simula kami ng umagang lang alas 12. Susi ng Tanghali, tapos namin yung food ko. Pagdating ng alas 9 namin, hanggang alas 3, Naluto na. naluto na. Oo, tapos na. Naluto. Okay. yun lang. Kaya walang pwedeng gumala doon kung hindi ipapalang si Ama. May mangyayari sa kanya. Nung pagkatapos namin mapahir lahat, ubus din yung larak. Nara. Napahiran lahat yung... Ang pinagtataka ko doon, habang pinapahiran, nung kunti na lang, paano nalaman niya ako na may nawawala na bato? Yung pala, yung kasama namin si Arman, nanguha ng bato, nag-uwi ng 7 piranong bato sa bahay niya. Ang inaarap pa niya Ama, 4. Kaya tinawag ko si Arman, taga mga ganyan. Kaya pag tinanong ko kung may kinuhang bato, oo, sabi niya meron. Galing mo dito lahat yan, balik mo. Binalik niya 7. Kaya yung 4 na yun, yung pala mga anghel yun. Mga santo, mga santa. Yung iba, hari. Kaya kung sino man magbiro doon sa mga... Sino man magbiro doon sa mga bato, huwag niyo nakituloy po. Magparaw kayo, siya ba? Kung saan natin ba namin pinulot yung mga malalaki? Masagrado ang mga bato yun. At ibabalik ko kuya kung sino siya.
isang gabi, kami lang dalawa sa kwarto. Sabi niya, darating daw ang ama ko at nana ko, mama ko sabi. O, di sige, hintayin natin, sabi ko. No. Magkahating gabi na. Sumunod na si ikot sila. Magkahating gabi na, sabi niya, nandiyan na siya ba? Oo. Oo, sabi ko kasama siya. Eh, mama niya. Tinanong ko kung sinong mama ni Amay din. Siya si... Mary Magdalene. Ang sabihin sa akin, huwag ko utusan si Ama Eden. Bayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Lahat ng gagawin niya, galing sa akin, sabi ko naman. Nung dumating si Mama Mary, ay Mama Magdalene, kinantaan pa siya. Nahihirapan niya dahil siyang witness ko. Kami ng dalawa. Opo. Siya lang ang nakakalam. Ang Diyos at siya. Ang alaala niya sa kanya. Siya ang papatuturo ng lahat tungkol sa aming dalawa. Ginamit niya ako, ginamit din siya ng Diyos. So, mapalat ang mga taong ginamit ng Diyos. Siya tuloy niya ang kanyang kasaysayan tungkol sa atin. Ngayon, ituloy ko doon sa kanyang pag-ayunin. Nag-ayunin niya ba 40 days. 40 nights. Hindi kumain. Nung ikasampung araw, sabi ko, kahit na naman, kahit tunti lang, kahit itong masalas lang, sabi ko, pinabigyan niya ako, kumagat lang ng isa, tapos binalik sa akin. Ako'y nag-aalala kasi nandun nga sa bahay, ayaw kong magkasakit. Ano. Pero hindi niya nagkasakit. 40 days, 40 nights, nilista ko yun sa kalendaryo. Malapit nang mag-history noon. Nung matapos yun, sakay na ako. Kumain kami dalawa. Pero kadalasan ako lang kumakain din. Hindi natatakot na ako. Pagka ako mamatay ito, sabi ko, biro. Pero hindi. Malakas pa siya sa akin. Yun ang isang kapalagan. Bakit nangyari ka na hindi kumain? Bakit malakas pa sa akin? Oh, dumaan naman ang maraming taon, ang maraming buwan. Tapos, tinuloy namin yung pag-uukay doon sa pabiyan. Sabi niya, bibinyagan daw. Yun sa pabiyan, malapit kami sa dagat. Kami atin ng bahay.
Saka, may-ari ng bahay. Taga rito yung babae, pero asawa niya, German, nasa Canada sila. Nalagi yung bahay doon. Sabi niya, bibigyan ako, sabi niya. O, di sige. Bibigyan lang. Kailangan ba dinog? Sabi ko, hindi na. Ano gawin natin? Maganda tayo ng 5 lechon na manok. Ay yung tinura, ay yung inihaw. 5 yun. 5 coke na family size. At saka 5 mansanas. Yun lang. Pinakain. Inahanda namin. Nung malapit na mag-aalas 12, pero madilim yung panahon nun. Talagang uulan. Hindi mo makita yung araw. Nung mag-aalas 12 na, naglakad kayo puntang dagat. Nagdala siya ng yung kuti na napalagyan ng tubig para sa paligo ko. Pag-uwi. Pagdating namin sa dagat, bago kami mapunta doon ng ganito kalalim, may pinulot siyang batong maliit. Narantara ko pa yung malaking bato ko na pinupo ko na ulo ko. Nasa bulsa ko. Ngayon, may pinulot siya na bato maliit, ganito lang. O, ito na para sa'yo. Sabi, binulsa ko dito sa kabila. Di tuloy kami doon sa hanggang dito. Maya, ako nakatalikot ako sa dagat. Siya mo nakaharap siya. Sinabuyan ako ng tubig ganun. Bakit ano yan? Pinibindi siya ka ni Mama Mary. Sabi ko. Pero malalaking alon. Parang pag binagsagan ka. Sabi ko, huwag kang lalayo kasi hindi ako marunong lumaw. Sabi ko, huwag sa akong mahala. Sabi. Tapos, maya na naman. Kasi madilim yung langit ha. Walang sikat ng araw. Tapos, tatlong beses, sinabuhay na naman ako. Medyo malakas. Sino yan? Sabi ko, siya ama niya, si Diyos yun. Pangatlong beses na sinabuhay na ang lakas, talaga na kumukamulakas na bakit niya ito. Sino yan? It's Holy Spirit, sabi niya. Ang liwanag. Hindi, ay ganun. Ayun, yung nagtataka ko kasi malalakas yung dalo yun. Yung alon. Bakit? 2 beses na lumundag sa amin yung hindi kami sinagasaan. Bakit yun? Sabi mo sa isip ko. Dito yung alon, ang lakas. Kumano yung alon, no? Lumagpas. Sabi niya, bakit ganun? Ang tubig dito, hindi gumalaw. Pag ganun ang yung alon. Tapos, pag ganun, diretso. Kami lang, andito, diretso yung alon, diretso. Dito lang sa aming dalawa. Lumagpas, nagtaka siya. Bakit kami tayo? Lumundag sa atin. Yung alon. Alon? No, umupa yung dagat. Wala na yung mga malalaki alon. Biglang humina ang alon. Sabi ko, nasaan ngayon yung bubukas ang langit? Sabi ko,
Kaya tinanong ko sa kanya, kagaya ba yung video mo pa, kagaya ba ng nangyari kay Jesus? Oo, sabi niya, bubukas din ba ang langit? Oo. Meron ba kalapari? Sabi, oo. Yun, nangyari yun. Madilim na doon. Ngayon nung bukas, pagkatapos sa kupalikuan, umuba yung dagat. Tinanong ko siya may din. Nasaan ngayon yung bubukas ng langit? Sabi ko. Tumingin ka sa taas. Sabi niya. Eh, hindi ko ba naman, di madilim eh. Mm. Umikot-ikot ako mga nun. Tapos, tinuro ko. Ay, ito, bukas sa langit. Sabi ko, mayroong malaking buwag na walang ulap. Bumukas yan. Una mali. Maluwang. Oo. Mm. Pagbalik ko ganun sa bulsa ko, bakit nawala yung bato kong malaki? Yung pinagbukan ulot. Nawala. Sabi ko, Roy, nawala yung bato ko. Nataka ko, mabigat na yun, bakit? Nawala, paano nawala? Mm. Sabi niya, nasa iyo na, pumasok na sa iyo. Nakita ko na eh, sabi. Oh, sige nga, sabi ko. Nasaan ngayon yung talapati? Sabi ko. Tuwing ka doon sa puwag na walang ulap. Maluwang ganito. Datang ako doon, bakit? Buong madilim doon lang sa... Wala akong makita. Piniliwanag dito sa amin. Wala naman sabi ko, pero nung tinitigan mo buti, Yun, sabi ko. kung alin mo tamo doon sa puwang. Ngayon nakita ko, parang plastic na malaki. Na parang saranggola. Mm. Nag-iisip ako, saranggola yata yun. Ang sabi ko. Tapos, yung saranggola, bakit abot ng ganun? Dapat bubagsak ba yan? Sabi ko sa inyo. Tapos, may kalapati. Kung doon sa maliwanag. Ay, napayan ako na makita ko yung kalapati. Ang kalapati, ganito malaki. Oh, yun tayo. Hindi lang kalapati maliit. Una-una, sabi ko, yun. Pumunta sa sa ulat na puti. So, walang Sabi niya, baga-baga. Hindi. Sabi ko, pupunta yan sa blue. Pumunta sa blue, gumanong pa sa kanya ang kalapati mo. Mga niya, Nakaharap sa kanya. tatlong bisit bumalik. Doon siya, umiyak. Apa yan? Doon siya lumuhod. Mm. Naniwala na ako, sabi ko. Sabay, rice digging dagupan. Guys, di yung Dagupan, sabay. Christ. Tapos, nung umuwi na kami, nakita ko na yun. Pumugas sa langit. Yung kalapati, nandun sa taas. Nung umuwi na kami, wala na yung kalapati. Sabi, habang kumakain kami, no? Alas Dosin na kasal. Yung handa namin na pagkain, kumain muna kami tigisa. Ang kinain namin, isang yung little manok, apple, tsaka isang yung rope. And then yung apat, apple. Nahiya kami, nagpahinga kami, magkatabi kami doon sa bahay na yun. Sa flooring na kwan, may chicken flooring. Ay, ganyan sa labas na pahinga kami. Pahinga kami. Habang nagpipinto kami, nakatulog siya. Ako naman nakapigil ganun. Bakit? May nakita ko ang liwanag parang mata. Dalawa.
Ano kaya, hindi ko may nakita akong ilaw na gano'n, dalawang Yung alas sabi ko, na. ano kaya yun? Tingnan mo yung binigay ko sa yung bato, yung maliit. Yung, dinaw ko sa bato. Tinignan ko, bakit? Yung bato, may dalawang bata. Yung bato, may dalawang bata. Yan, sabi, yan ang nakita mo. Hmm. Sabi niya, para sa iyo ang tango mo. Para ikaw ang nakakalam ng lahat. Sabi niya, ayun. Ang nangyari sa amin ng kamupalangan doon. Mapalag siya dahil sa kanya Nabi. pinagtiwala ng Diyos Ama. Para sa atin, siya ang witness ko. Napapasalamat ako. At ako napili. Isipin mo, isa lang ang witness ko siya. Ang patuloy. Dalawa sana kami. Ito ninunong. Yung bahay niya din na Dito sa ba likod. niya? Bayan niya yung ginawa na mayari ng bahay. Ayaw ko dyan, sabi yan. Kasi, nakakita siya ng naniligo dun sa bandang kwan. Yun ang pinanood niya, mag-asawa. Gano'n. Na naniligo, naka-body suit. Hindi niya nakita. Kaya hindi niya nakita, ako lang. Meron pa isa kasama na Angel mo. Hmm. Nansin mo. Sabi mo. Ewan ko kung buhay pa siya. Buhay pa. Yung nagkasama. Anong kwento niya? Yung pumunta ta sa kwan. Dito. Bunuan. Yung meron tayong kukunin. Pinagpayan ko lang. Sa Nasinto. Ito. Ano kwento niya sa iyo? Ngayon, napunta kami sa sanay ito. Dala ko yung pag-deliver ko ng furniture noon. Pagdating namin, bundok nila sa San Jose, barangay. Nagpasang kwan, bulong. Nagpas kilasante, yung mga yung barangay. Nagpasang eskwelahan. Pagdating namin doon, dito na sabi ako, kami kukunin ako. So sige, nagintay ako sa kalsada. Silang dalawa ni Ansel mo, buwaba. Bundok eh, ganun buwaba. Ngayon, nakita ako nung kapitan ng barangay, dumaan siya doon. Bakit? Anong iniintay niyo? Nawalan yung kwan, nawalan todo yung sasakyan. Pinabibili ko yung dalawang kasama ko, sabi ko. Nagkwento kami mga 2 minutes. O sige, basta huwag ka lang lumayo dyan sa sasakyan mo. Kasi kagabi, sabi niya, may nawalang water pump dito, sabi niya. Para hindi kayo pag-inalaan. Diyan lang. Hintay mo yung mga kasama mo, sabi niya. Sa isip ko lang, huwag kayong lumaba. Sabi ko, din lang si Iwan, tinungaling ako doon sa kapitan eh. Sabi ko, wala, kasama mo, bibili lang sila ng gasolina. Tapos,
Hindi nga siya lumabas. Umalis na yung kapitan. Maya, sila na naman lumabas. Tinanong ko si Ansel mo, ano nangyari? Nagtaka rin siya, Ansel mo. Sabi niya, bakit yun? May butas, may kinuha siya, ma. Sabi niya, may butas, pinaypayan lang ng ganun. Bakit lumalaki yung butas? Sabi niya. So, hindi ko, ano nangyari? Hindi ko alam, sabi niya, kung anong ginawa. Yun ang nakapagtatay siya. Isa rin testigo yun. Pistig, sabi ko sa kanya, alika, Pinaypayan lang. pinapinda mo. Meron lang tayo kukunin dyan. Tapos pinaypayan ko. Pagpaypay ko, bumubutas yan, lumaki ng lumaki. Tapos, lumaki yan, sabi nagulat siya, tabunan natin. Pagtabon, uwi na tayo. May tao, may kausap. Si Tatay Pepe. Ngayon, ang tinanong sa kanya, ano sabi niya? May kausap kayo, sabi niya. May kausap kayo. Yung barangay captain, sabi ko. Mabuti, hindi kayo dumating. Nagsinungaling ako. Kasi kapangyarihan lang naman yung ginawa dun sa ilalim. Walang kinabunan lang. Katapos ngayon ay tungkol sa damit natin. Tungkol sa damit. Marami. Yung tatak ng damit natin, ng logo. Yung tatak. May kaibigan kaming attorney. Si Agi. Iwan ko kung patay na rin yun. Patay na po. Pumunta din yung mga pamilya niya. Tapos, punta kami sa Manila. Sige, bakit? Sabi ko, may kukunin. Ito si Joseph naman, may binigay na damit kay Ama. Yung damit yung may kamay-kamay. May kamay. Ang design nun, puro kamay lang. Ganda, sabi ko. Puro kamay. Yung nasa likod, Walang tatak. Walang kamay. Dinala namin sa Manila yung bahay sa Makati. Malapit sa South Cemetery. Isang kanto lang. Cemetery na. Nung nag-uusap kami, ako nasa tabi lang ako. Sa tenis. Nag-uusap sila ni RJ. RJ ang tawag namin doon. Sa tono. Habang nag-uusap sila, ewan ko kung may parang kidlat Between, bumaba. between sabi niya ba, bakit? Sabi ko, tinan mo yung damit ko, sabi. Binulong sa akin ng ama, 4-12. Kunin mo yung damit. Isa lang damit ko yun, binigay lang sa Singapore. Hindi niya, kinuot niya, mainit daw. Parang ayaw niya. Joseph, katapos sa binigay sa akin, dinala ko yun sa Makati. Kinuha ko sa haratan ng damit ko. Pag ganun ko, bumaba ang bituin. Tinatakan niya yung 4 anghel. Bakit may, Dalawang witness ko doon. bakit may marka ng iba? Yung anghel. Dito, anghel. Sa likod. Dito sa likod. Loob. Katapos, sabi ko, hindi ko sila kilala. Ama, hindi ko sila kilala. Binalik ko ulit saratan. Sa terrace kami. Katapos, mamaya, binulo na naman sa akin. Kunin mo ang damit mo. Kunin ko na. Kunin ko yung damit. Pagdalo ko, bumaba na ng bituin. Makita mo yung bituin, dito, praktidak. Tapos, yung damit ko ay tinatakan niya. Doon sila nagtaka. Yun ang mga... Dalawang bituin ang nakatatak sa damit ko. Yun ang kapapalagan, hindi ko maintindihan din. Tapos, Buhay lang si Agi sana ngayon. Pwede magpatotoo. Patuto. Ayun, pinituran yun, no? Nangyari yun sa bahay niya. Mismo. Sa Makati. Katapos yun tayo, pinituran nyo. Oo. Alam mo, sabi niya, picturean nyo, pinasuot ko yan. Alam mo, father yan, pinicturean nila. Ano nakita niyo sa picture? Panther.
Yung damit ko, hindi nila nakuha. Oh, Hindi rin kaya nakita mo. hindi. Nagulat kayo, no? Bakit? Pag picture, parang walang tao. Yung gamit siya lang. Nandun ako, nakaharap, picture niya ako sa likod. Eh, sabi niya, picture natin yung damit. Pag picture, ang nakita niya, wala ako. Yung, Oh, siya. maraming kong pala kung nangyari. Year 2007. Yes, Ang 2007. cellphone ko doon, yung Samsung na 31 yata, yung 31. Malit ng camera. Ito pa nangyari pa. Punta kami sa salon yun, yung may mga gamot din doon. Laon yun, mga gagamot. Yung unang bayan ng bago sa bago Bacalapan din Pangasinan. Yes. Punta kami doon. Inanap namin lahat ng mga spiritual lahat. Lahat ng mga gagamot pinunta namin. Pinuntahan niyo. Inanap namin ang totoo. Dahil bilab sila, yung mga may kapangyarihan na gano'n, yung mga may pinaharap si Ama, dinala kami doon. Inalagaan kami. Yung mga tao kami na doon, kung anong ginagawa. Kung ano-ano. Pinahiga kami sa Tagudin. Tagudin. Marami ang naduluklok sa mga tao, ng mga espiritu. Sa Marami. Tagudin. Iba-iba. Ang spirit. Unang naunyon. Lahat. Yun na lang. Kung kanilang mga salista sila. Sa lista. Siya ang kasama ko. Di pinahiga kami naman doon. Ang tawag Kala na siguro may tatapin rin sa amin. walang Sabi, walang nangyari. Siguro 2 oras kami nakahiga. Pinapay-pay pa kami. bago nang nagpaypay. Oh. Sabi niya, nakatulog na pala kayo. Oo. Nakatulog po. Oo, nakatulog na. Pag uwi namin sa bahay, matulog na kami. Magkatabi kami sa kami. Bakit? Akala ko tulog na. May kumusap sa akin. Alam mo, sabi niya, bakit hindi walang pumasok sa inyo? Sabi niya, ako ang gumawa nun. Sabi niya, bakit po? Sabi ko, hindi pwedeng pasukin kayo ng ibang espiritu. Anak ko yung kasama mo. Andun pa rin siya. Yung Diyos Ama. Diyos Ama. Oo. Tumuklok sa iyang kwan. O yung minsan binubulong sa kanya. Halos lahat ang pinuntahan ko mga spiritual, kung tunay, at lumuklok sa kanila. Pinupuri nila. Ako. Sila ang magpatuto sa akin. Kahit saan ako pumunta, basta may lumuluklok ay tunay, ang luluklok mismo ang siyang tatanggap sa akin dahil siya ang magpatuto sa akin, hindi ang tao. Totoo. Sabi niya, Magandang espiritu pa para sa tao. Ang tao yung magpatuto sa akin kung sino ba talaga ako. hindi ko pinayaran na may pumalag na yun. Kasi kung may tanong kung sino siya, sino magsasabi ko, walang nakakakilala dyan sa anak ko. Ikaw lang. Kaya hindi ko pumayag, walang pumasok na yung dalawa. Sabi. Ay, kaya sinabi ko, gano'n, wow. Siya mga pala yun. Yung nagdala sa akin, 3 beses na sila ay pumunta sa bahay. Ayaw ko dahil dito sila kilala, nakaputi sila lahat. Tapos, pangalawa, ganun pa rin. Pang-tatlo, ang sabi niya, ngayon, lumabas ako doon sa pintuan, bumaba ang 3 anghel sa harapan ng pintuan ko. Sabi niya,
sila ang nagdala ng bato. Kausapin mong bato, sabi niya. Sabi ng bato, ako lang ang bato ang nakakala. Marami kami doon at nasa tabing dagat. Ngayon, ang sabi ko naman, bakit dala niyo ang bato ito? Sabi ng leader nila, yung pinadala sa amin. Ngayon, lumabas ako. Paglabas ko yung, ang tatlong angel, bumaba. Amerikano talaga sila, maputi sila. Puti-puti, biglang ngumit ang pakpak nila. Sabi niya, Master, at kami ang magagabay sa iyo. Sama ka na sa kanila. Sabi ko sa yung leader niya, kumuha pa kayo ng padrino. Bakit pa yung angel bumaba? Para ako ay, sabi niya, o sige, 4:00, aalis tayo. Pupunta tayo sa Tagudin. Sinalubong ako, may kwarto na pala ako doon puti lahat at marami sila nakasalubong na sa akin pagdating ko doon. Ang sabi niya sa akin, Lolo Eden. Ang tawag sa akin doon, Lolo Eden. Lolo, kung hindi ka sumama, bubuhatin ka namin. Dahil ang yung lolo sa taas at ama at siya ang nag-utos para darating ka dito. Kung ay hindi ka papayag, bubuhatan ka namin, bubuhatin namin ka dahil yun ang utos sa akin namin sa taas. So, nakarating ako doon sa Tagudin. Doon ko nakuha ang puso, ang mata, ang sapatos, lahat ang nakuha ko. Kung sila ay nagdadasal, ako nakaupo lang ako doon, nakikisali, parang tasalipusa lang ako doon. Sabi nila, ang hihit nila, huwag ka na magdasal dito, sinuhilingan mo. Punta ka na sa tabing dagat, kunin mo ang dapat mo kunin doon, ikunin mo. Pagtapos namin dito, bubuhatin namin dito sa templo. Kung ang mga bato ko, ang karami sa Tagudin. Then, nakatago ang inyong kagamitan sa Tagudin. O sa tabing dagat. Tama rin. Kung nandun ako sa tabing dagat, inaagos ang bato. Ang mga babato doon, sabi nila, bakit? Lolo Eden, kung lumalapit ka sa dagat, ang gandang bato lumalabas. Kung kami naman, hindi namin makikita ang magaganda. Lahat mga dinag lumalapit sa'yo may hugis. Hugis ng genie, hugis sapatos, hugis sari-sari, hugis na bote. Dahil, bakit? Nakukuha mo ang hipo-hipo lahat. Sabi niya ng ama sa akin, ipunin mo yan lahat at inulog ko dyan bilang araw at darating ako at itatanong ko sa iyo kung tinago mo yan. Opo, sabi ko gagawin. Isang gabi sinabi niya sa akin, tinago mo na yung mga kagamitan. Opo, hindi lahat po, sabi ko sa kanya. Bakit? Yung mga iba, pinamimigay ko sa mga taong naniniwala sa iyo dahil kayo ang simbolo na bato. Puro sabi niya, ang bato yan, hindi sa akin yan, yan ang subo sa akin, ang Diyos Ama. Puro mapalad, ang mga bagay binigay ko dahil may basbas na at sinabi ko sa aking Ama, binigay ko sa kanila para protection nila, para kayo ang maging, kayo ang bantay, ikayo ang bantay sa kanila. Puso ang sabi ng Ama, maraming salamat dahil ang mga bato, labas at loob ang bato ko. Bakit tayo ngayon, kagabi, kahapon, ang mga bato ko sa kwarto, nilagay sa isang kwarto, nakasilid hanggang baston. Yung mga basto ko sa labas, hanggang doon lang sila, ang loob ng templo doon. Yung sa mismo kwarto ko, mga mahalaga na bato, pinatago sa silid. Tapos yung mga bastong ko, tinago sa silid. Sabi niya, itago mo bilang araw pagdating ko at nakaready ka na. Huwag para alam mo na, hindi mo na tago. Huwag mo na, hindi mo na taguin dahil nakatago na. Ang sabi ng aking Ama. Para maraming dumadalaw doon sa iyo. Na uminom, Natutokso sila, kumukuha sila. Tapos kinabukasan, nagkakasakit sila. Buong pamilya sila kumuha ng bato. Nandun ako sa kwarto. Pagkuha nila ng bato, kinabukasan, 8:00 sila ng gabi. Kinabukasan, bumalik sila ng 6:00. Hindi daw sila nakatulog. Buong magdamag. Mag-ama sila, mag-ina sila. Dahil ang mata nila ay namumula na namamagara. Dahil masakit daw ang kamay nila. Dahil, sabi ko anong dahilan, di namin po alam. Ngayon, pinaupo ko sila. Kato, pinatok ko ang kamay ko. Ang sabi ko, may ginawa kayo na hindi maganda. Ikaw babae, doon ka kumuha ng bato. Ikaw naman, bata ka doon. Sabi na ko, ikaw tatay doon. Sabi ng bata, Papa, bakit niya alam nasa kwarto siya?
Ang sabi ko, dahil ang bato yan, ako lang ang nakakalam. Kung ano man nawala dyan, ako lang ang nakakalam. Dahil sila gusto, gusto nila, kung humingi kayo, bibigyan ko kayo. Ngayon sabi niya, gamutin niyo na po ako. Ang sagot ko, hindi ko kita makaya gamutin kung hindi niyo ibalik ang bato yan. Sabi niya, hindi ko na kaya, masakit talagang kamay namin, kamay ko, yung lahat kami, kailangan niyo po gamutin. Hindi, wala akong kakayanan kung hindi niyo ibalik ang bato yan. Bumalik sila tayo ng alas 12, yung punto ng tangali. Sabi ko, oh, bakit ang tagal ninyo? Alas 6 ko umalis, pagbalik nyo, dahil masakit po, hindi namin pagdating nila, balik nyo ang mga bato yan sa mga lugar. Ikaw doon, ikaw dito, ikaw dyan. Binalik nila, katapos pagbalik, kumusta na po? Ang sabi nyo, wala na kami sakit. Ganun, wala na kasakit. Ibig sabihin, binalik nyo na. Ngayon, ang tanong ko, kung kumuha kayo, hindi kayo nagpaalam, anong tawag sa inyo? Wala ko. Tayo yan nagsabi. Ngayon, pwede kayo kumuha. Kung gusto nyo kumuha, humingi kayo, huwag kayo kumuha. Kung kumuha kayo hindi nagpaalam, anong sagot? Ikaw yung rin ang sumagot ng iyong gawain nyo. Di nyo alam kung sino ang mga bato yan. Huwag nyo gahan ang bato yan. Ang bato yan, may punot dulo yan, may ari yan. Kung alam nyo lang ang tunay ng may-ari yan. Ang Espiritu lahat ang nakalagay doon. So, siya lang ang witness. Isa lang ang witness ko. 40 days, 40 nights. Ilang taon na kayo tayo? 81 po na. O 81. 81. Yung panahon yun, ginamit ka ng Diyos. Ilang taon kayo? Yung 2007 yun. 2007. Oo. 19 years na. So 19 years ang inano. Dahil siya ang tunay kong witness. Ang memory niya, siya pa rin. Mahina ang katawan niya dahil hindi niya natupad ang kanyang binigay ng katungkulan. So, puso nangyari sa kanya. Di ba ang sabi sa iyo, Tay? Parusa sa akin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ako nagparusa sa iyo kung hindi ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Ang Diyos hindi nagpaparusa yan. Ang lahat, ang mga bagay, hindi tumupad sa kanya, manawawala ng guardian angel. Puso, minsan napapahamak tayo. Kung tayo naglilingkod, ang Diyos ang sa atin, ang angel ang nagbabantay sa atin sa pangalan ni Jesus. Kaya ako tumawag sa inyo doon. Kasi gusto gumaling na. Yes. Ngayon, Banal na. Kasi pag gumaling ako, doon ako. sa templo. Ay 100% sabi niya, doon ka sa templo, maraming mag-alaga sa iyo, marami araw-araw may kausap ka doon dahil ang templo yon para sa ating lahat. Welcome tayo sa lahat. Dahil yun ang bato yon, mga bato. Tayo ang nagsimula dalawa. May punta kami sa Bugalyon, nagmamaniw kami. Ano yung sabi ng mga tao doon? Kung makapasok ka doon sa bundok yun, hindi ka na makalabas. Tayo si Agi. May iwagang bundok yun. Kasama namin malaking tao. Yung tinuturo ko sa iyo, yung Nagtatrabaho sa D-Corp. Oo, matangkad. Mag-aasawa doon. Bugalyon. Ang sabi niya, sabi ng mga tao doon, huwag kayo akyat yan sa bundok. Sabi niya, oras umakyat yan, hindi na kami makababa. Di ba tayo? Ngayon, sabi ni Agi, hindi dito ako. Tataw sila naman, dito na lang ako, magitay. Sabi ko, wala akong kasama. Ano siya sabi ko sa matangkad? Bumaba ka doon. Nagtaka ako, sabi niya, bakit? Ayaw niya rin. Bakit? Naging kapre siya. Naging kapre. Pinasukan. Niluklukan siya ng kapre. Talagang ang usap-usapan, huwag kayo makyat dyan. Dahil hindi na kayo makababa. Mahawawala kayo. Ang sabi, wala akong kasama. Ano nangyari, Tay? Yung isang matangkad, pumasok sa kanya ay. Bumalo sa kanyang kapre. Pumasok sa kanya yung kapre. Pag ganun yan, mamaya, dumanon siya, ano po yung master? Sabi niya, punta tayo doon. Ayaw ko doon, takot ako doon. Nandun doon ang Diyos Ama. Sabi ko, akyat kayo, pag-akyat namin doon, may bahay tubo doon. Doon ko ay nag-pray ako. Doon minto yung kamay ko lahat. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Kung ano man ang bagay ang mga
pinutos mo sa akin at pinapunta sa akin. Maraming salamat. May guide din. Meron namin ako guide dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating itong sa amin. Di ba tayo? Ang saya kami. Ilang taon na ako sa inyo tayo. Tagal na rin ano? Oo, no. Mm. 2007. 7. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Ganyan. Opo. Siya lang kasi sabi niya sa akin, paano yung nagkapatyo tayo nag-astral tayo sa daan-daan tayo, no? Oo. Meron pa nangyari yun, nagtatay ako. Tapos dyan sa, Magalan. may paggawa na atin dyan. Sabi niya, ito mo. Sabi niya, bakit? Kasi ito mo. Nakaputi ako, ganito ako, nakaputi ako. Nakaputi. Sabi niya, Panakawisling ako. Hindi. Katabi ko dyan, nasa harap ko dito. Tapos, gumanyan ganyan sa ako. Nagtaka ako, bakit naging uling yung kamay niya? Hindi ako umalis. Hindi umalis ha? Bakit yan? Bakit nagkuwal? Pati siya mo, kasama namin. Arman, nagtaka mo nga dyan. Nangisin yung kamay niya yun. Bakit anong nangyari? May hinukay ako, sabi niya. Doon sa ilalim ng yung dapol na Gawin natin. asin. So, kaya pala nagbuling. Hindi ako umalis. Nagtaka, bakit? Ano kami sa kanya? Yan niya, nangitin ng kamay niya. Ulit Dala na. na ngayon yung kaya ba nagkami? Nasaan ang kaya man? Nasa ulap. Nandiyan sa ulap lahat. Inikot namin. Ito Pangasinan, inikot namin yan lahat. Hanggang Manila. Ito. Astral na naman ako. Kapag astral, akyat. Ito tao sa halos wala na sila makakuha. Nasa area na lahat. Na gusto mong pag-umot para makatayo na ako. Yes. Hindi ko nalala mo. Nagpakita si Jesus Christ. Alas 3 madaling, alas 4 na no. Nagkabayo. Sinundan ako sa Dagupan. Nagpakita sa akin doon. Alas 3. Sabi ni Jesus, pakita doon mula alas 3 ng hapon, alas 6. Bakit po? Sabi niya. Sinusubaybayan ko kayong mga anak. Nakaganon siya. Niya. Katagal na tayo. Parang kwan. Nakaganon siya. Katawag Sa kabayo. Nakabayo, Christmas light siya. Paikot. Kami ng dalaw. Sa tayo, nandun na si Jesus Christ, sama. Sabi niya, ang layo. Gusto mo tawagin ko? Sabi ko na. O sabi niya, sige nga, tawagin mo. Ama, gumanon ka sa akin, o patay. Sige, babalik kami dyan. Sabi niya, huwag kang galala. Nagtaka siya. Doon sa malayo, nakita ko. Malaki siya. Mukhang sabi ko. O, nakita mo tayo. Sabi, doon kami ng ano. Gusto mo tawagin ko? Ang tawag ko, lapit na. O, tawagin ko muna. O, ama, lumingon hindi. Nung labi na natin, May building na pala. may building. Natakuhan mo. Wala, hindi na mo. Dahil isipin mo, sa layo yun. Sabi niya, paano mo narinig? Diba, paano niya narinig? Ano, tayo? Oo. Isipin mo, naka-retire pa siya, parang kalesa, nasa taas siya, kakapos. Marami kong malaganda. Hindi ko pala ito nawala. Sa kanya, siya lang ang binigyan ng Diyos. Witness. Dahil siya ang retired siya ang principal. Tapos na ang kanyang mga anak at siya ang pinili ng Diyos. Mapalad na, sabi ng Ama, mapalad ang aking mga pinili. Di ba tayo? Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, maraming salamat. Ito ang tunay ng witness ko. Walang iba, siya at ako. Ako at siya ang nakakakalam kung ano ang simula. Hindi, walang nakakalam ng pamilya, wala. At pumunta pa rin kayo sa balanggaw. Sino sa nakakita, no? Yung si Vinis po ng anak, ang bata. Ang sabi ko, atin na tayo sa Juan, susunduin na tayo ng kabayo. Sa balanggaw, katay. Anak ko naman nagkamali. Nakita niya ang kabayo may corona. Yung siya may corona din. Bata pa siya. 7 years old. Pinuwi niya lahat. Sabi, tatay,
Sabi niya, ito. Ang sabi ko sa kanya, magdala ka ng 3,000. Huwag ka magdala ng lisensya mo, damit mo, at yung pera, 2,000 sa prutas, 1,000 gasolina. Iwanan natin sa sakya sa Baykubo. Yung 2,000 ng prutas, yun, kinain namin doon sa Balonggao. Oo. Pagdating doon, dahil bubuksan daw siya ang mga pintuan. Nang may Mm. pintuan. Ang bato, dalawang sako binuhat ko. Binuhat niya yun, yung dalawang ako. Dahan-dahan namin. At saka kung paano, di nga niya naman sa bag. Sa dito. Mm. Punong-puno na bato. Eh, kung ikaw, hindi mabubuhat yung isang. Isang bato, dalawang bato. Yung putik hanggang dito. Yung sa palayan kami dumaan. Maraming kabalbalan na maraming hiwaga kung kami nagdaan. Kung kasaysayan ang nangyayari sa amin, maraming himala. Marami kaming bagay ang daanan. Tulad niya, hindi ba tayo pumunta tayo sa Abanangadalin? Ano sabi mo, may kasama tayo doon umakyat. Kung para malaman natin yung bantay, tayo ano? Ano, sabi niya yung bantay, ituturo niya ang bawat ang nangyayari. Ano sabi mo tayo? Sige nga, subukan ko. Subukan niya at papasokan siya ng kapre. Kapre. Pero ano na naramdaman tayo yung pumasok yung kapre sa katawan ninyo? Marami dito sa taas. Yan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nangyari kasi yung mga naghuhukay, siya ang masamang inisip. At saka yung may ano na lupang magkakapatid. Nag-away-away, pinatay pa yung isa doon. Mhm. So, nag-isip ng kasamaan, walang matutunguhan. So, ito ang aming kasaysayan. Year 2007, nagsama kami at siya mga himala at binigay sa kanya at nagtiwala sa kanyang Diyos. Ngayon, ang punta namin dito, itong kasaysayan, gusto niya ipapaliwanag, siya nang tumawag sa amin dito para malalaman ninyo kung sino pa talaga ang tunay kong witness. Buhay pa naman ako. Malinaw pa ang isip ko. Mahina lang ang Katawan. Ay gusto ko magpagamot. Kung nakataya ako, doon ako titira. Mm. Pagkata tayo, huwag kang mag-alala. Hanggang dito na lang kami. Dahil ang lahat yan, sabi ng mama, ay kasaysayan namin ay narinig ang mga tao. Yan, ang gusto ng tatay, ilabas niya ang kanyang mga sasabihin, ang patotoo tungkol sa atin, siya lang ang nakakalaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sina. Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga nanonood. God bless po sa lahat. Maraming salamat.